Okay guys, so mananawagan tayo ngayon sa mga ahinsya na hawak ang farmers, especially sa mga backyard hog farmers. So, for the first time guys, ngayong taon, walang pagbabago. So, ang ano natin, lugi. So, nalulugi po talaga tayo, hindi pantay, walang price na maganda, walang pantay na presyuhan. So, nanawagan po tayo sa mga ahinsya ng government. Sana mapansin niyo po kami, mga backyard hog raisers, dahil una-una po, kami ay malaki din naman ang naiambag namin sa lipunan, kaming mga farmers. So sana pansinin po ninyo ang mga hinain ng mga kapwa ko backyard hog raisers pagdating po sa presyuhan ng live weight. Ang una kong tanong is bakit paiba-iba yung presyuhan sa bawat lugar. So mayroon akong napanood na ipapatupad na 210 per kilo sa live weight. So yun naman talaga dapat ang tama, lalong-lalo na sa presyuhan ngayon ng mga karne. So dapat meron tayong maintain na price, pero wala po talaga. May ibang lugar 210, merong iba na 150 per kilo pa rin hanggang ngayon. So kung magbabasihan natin yung magiging expenses ng isang fattener pang market, ay loging-logi po. So napakalaking ano po sa amin yan, yung mga kapwa backyard hog raisers. So sa mga ahinsya, nanawagan po kaming mga kapwa backyard hog raisers sa aming inahin na magkaroon sana ng tamang presyuhan ng live weight, tamang presyuhan ng mga karne. So sa karne po, sa mga meat shop, hindi nila masyadong problema yon dahil nakabase sila sa binibili nila, pero mataas yung ano nila, yung market nila sa kanilang karne. Pero kaming mga nag-aalaga, kami po ang kawawa. Sa totoo lang, sana sa mga ahinsya ng gobyerno, sana mapansin po kami. Dahil kami po ay mga kapwa backyard hog raisers na kailangan din po namin na kumita kahit konti lang. So sa panahon kasi ngayon, lugi po kami. Wala po talaga. Sayang, parang yung effort namin is useless lang po. Sana kahit paano, meron kaming kikitain dahil hindi po bero ang magiging hog farmers. So kahit ako, sa tagal kong nag-aalaga, ngayon lang po yung price ng live weight na walang nangyayari sa sa taong ito. So dapat may pagbabago na. Pero sa ibang lugar, naipatupad ang 210 per kilo. Pero bakit hindi po pantay-pantay ang nationwide dapat? Dapat pantay-pantay po dapat kasi ang pinapakain po namin ay pare-parehas. Mas mura pa nga yung feeds doon sa kanila compare dito sa amin. So pantay-pantay lang din, halos pantay-pantay ang price ng feeds, tumataas ang feeds, pero bumababa ang live weight. So nakakaawa na po kami talaga. Kaya nananawagan po kami sa ahinsya ng gobyerno na sana po pansinin niyo po ang aming hinaing na sana po magkaroon ng pantay-pantay na price ng live weight sa mga kapwa ko backyard hog raisers na talagang nawawalan ng gana mag-alaga dahil nga lugi lang po. Hindi po biro ang inalalabas namin na puhunan, tapos pagdating po ng harvest, babaratin lang po kami. Lugi dahil babaratin dahil wala pong tamang maintain ng presyuhan. So wala pong ipinapatupad po yan. So kahit sa lugar ko ngayon 150, 160, meron ng sa ibang lugar 180, may 210. So bakit hindi po pantay-pantay? Ang presyo nga ng feeds pantay-pantay, halos walang pagbabago. Tumataas pa nga po. So sana mapansin po ng mga ahinsya ng gobyerno, yung mga hinaing ng mga kapwa ko backyard hog raisers po. Malaki po ang ambag naming mga hog raisers sa ating bansa. So 70% ang pagkakaalam ko na nagsusupply ng mga baboy, karne, meat sa buong Pilipinas ay mga kapwa ko, mga backyard hog raisers. So sana mabigyan po ng pansin ng ahinsya ng gobyerno kung ano man yung ahinsya na hawak ang mga farmers, especially mga hog farmers, dahil yung price ng live weight po talaga is sobrang baba sa iba't ibang lugar. So wala na po, lugi po talaga, lugi as in lugi po talaga. So sana sa mga kapwa ko backyard hog raisers din, sana katulad ko, suportahan niyo yung pananawagan ko, gumawa rin kayo ng video para baka sakali mapansin po tayo ng mga ahinsya ng gobyerno sa ating hinaing na sa presyuhan ng live weight. So yun po, maraming salamat. Happy farming. God bless us all.